Standalone installer ng QGIS. Yun po, sa bahay niyo, kung mabilis ang internet, pwede niyo pong i-run yung OSDU for W setup. Then, as administrator, tapos once i-install niyo po, then po yung magiging display niya. Pwede express or advanced install, pipiliin po natin yung advanced install, then next. Then, install from internet. Internet kasi wala po tayo, kailangan natin ng connection sa internet para makapag-install po tayo. Yung root niya is automatically naka-COSDU4W ang kanyang file. All users and then add or create icon on desktop, then click next. Tapos, noon po pala yung mga data sa temp file ng QGIS nasa local temp plugin ng user. Kahit yung mga plugins noon, ganun lalagay. Pero ngayon, access na po yung local package directory and then next. Yan. Use system proxy settings. Kung mayroon po kayong proxy, saka yung po i-select yung FTP. Pero sa atin po, wala naman po tayong proxy, kaya i-click na lang yung next. Yun, yung connecting. Once connected, makikita nyo po yung mga existing package. Yan, kung saan siya pwede mag-download. Doon tayo sa download.osmu.org. And then next. Sa pinaka-top, osmu.org. By default din naman. And then select packages sa OSDU4W. Pwede po natin i-click yung drop-down button sa desktop. Yun. Tapos makikita po natin yung mga packages na pwede natin install. Doon sa mga existing packages, makikita natin yung existing na bagong version ng QGIS. Tapos kadalasan meron din siyang node dyan ng mga 90 days. Yung mga 90 days ay yung mga experimental build na hindi pa na-release. In advance, pwede nyo rin po i-install. Sige, next. Ay, wala na yung selected. But, desktop again, tapos, pag-i-live ka. Yun. Yan, dito makikita nyo, meron siyang desktop na long-term release. Yan. Kung i-install nyo po siya, pakinggan nyo na po ito. Yan. Yung source not available, pero once i-check nyo siya, ang version ng desktop niya is 3.4.3.01. Ang kagandahan ng advanced installer, ang version mo ay 3.4.38. Pag select mo yung 3.40, automatically i-update mo yung QGIS mo na hindi mo na kailangan i-install yung lumang version mo na 3.38. Then, if may bagong update ulit, mag-notify na naman sa aking header, notification header.